So yun, no? So kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, no, marami pong nagulat, no, na itong si Ben Barubal daw ay isa palang DDS at bumaliktad na. So actually, ako ngayon nagulat sa inyo kasi bakit ngayon nyo lang nalaman? DDS po talaga yan, kaya nga bobo yan eh. So ito pala, no, actually kumalat na to last year, so ipagkalat ulit natin, yan. So ito po yung totoong pangalan ni Ben Barubal, no, si Darby Kaladyaw. Yan. So ganito po yung itsura ng natokhang tapos tinurukan ng droga tapos nabuhay ulit. So ito yun. Di ba? Natokhang ni Digong tapos tinurukan ng droga tapos nabuhay ulit. So actually mga kababayan, no, bagay na bagay po talaga yung pangalan niya sa kanya, Ben Barubal. Kasi nga, puro barubal lang po, wala pong alam. Kasi dapat kasi pa nagba-vlog tayo, dapat may utak tayo. So ito tingnan niyo sa mga DDS. Kapag nanonood kayo ng mga vlogger na DDS, puro kabobohan po yung mga sinasabi nila na, ay, si Digong mahal namin. Puro ganun lang sila. Puro sila emosyon. Actually, mga kababayan, no, kapag nakakita po kayo ng vlogger na puro emosyon po yung vlog, kabahan po kayo nun. Kasi po, ang tawag po doon, appeal to the emotions. Kasi minsan po kasi pag ang emosyon po natin ay masyadong mataas, minsan hindi na po tayo nakakapag-isip. So ayan po talaga yung style po ng mga DDS vlogger. Parang si Ben Barubal, 'di ba? Entertaining, nakakatawa. Yun nga lang po nakakabobo. Barubal lang po talaga to para maganda, no. Ito yung pinakahuli niyang video eh. Ma-type natin Ben Balakubak, Ben Barubal. So ito 2 days ago, no, ito yung video niya. Okay, Envy, House of Crocs. So, alam nyo nakakatawa dito. Ito title pa lang bobo na. So, alam nyo kung bakit? Actually, kung ngayon po ay puro buhaya yung kongreso natin, kailan ba nagtino yung kongreso natin? So, ibig sabihin pala, no panahon ni Duterte, matino yung kongreso. Ngayon, hindi. So, ano ba nagbago? Doon pa lang bobo na eh. Alam nyo, pinaka-problema ng Pilipinas, sistema. 'Di ba? Ngayon, kung sinasabi ni Ben Barubal na bulok ang Kongreso ngayon, bulok na po 'yan nung panahon pa ni Duterte. Bulok na po 'yan nung panahon ni Pinoy. Bulok na po 'yan nung panahon ni Erap ni Gloria. Matagal nang bulok 'yan. So ang problema sa inyo nung panahon ni Duterte pala matino, tapos nung panahon ni Digong, ano ba nung panahon ni Digong matino ang Kongreso, tapos nung ngayong panahon ni PBBM, ano na, buhaya na. Bobo talaga 'to 'no. So 'to pakinggan natin 'to 'no. Teka lang, may ads, may ads. Wait, may ads yung Shopee. Eh, 'yan. O tingnan niyo Ito ito. Ito yung video niya. Sige, panoorin natin. Ay, wala. Baka maka-copyright tayo ng kanta. Okay, sige, ito. Wait lang. I Yan. am honored to introduce to you the Speaker of the 19th Congress of the Philippines, the Speaker of the People, the best Speaker of the Philippine Congress, pinakamalakas sa palakpakan sigawan, Speaker Martin Romualdez! Hoy, yung bunganga mo, sarap paingin. Natutulog yung tao, nagigising. Makita mo? Wala lang. Ganun lang. Ganun lang. Saan ka nakakita na, hindi kasi tayo magiging logical tayo. Nanood ka na, kasi ang sabi ni Ben Barubal, ang ingay daw po ng bunganga ni Luistro. Hindi kasi papatulan ko na kahit bobo. Papatulan ko na. O, sabi ni Ben Barubal, ang ingay daw po ng bunganga ni Luistro, kahit daw po natutulog daw po siya, nagising daw po si Ben Barubal. Bobo ka talaga, no, putang ina mo ka. Bobo ka talaga. Paano ka na-istorbo? Nakapanood ka nga ng YouTube. Sabi ko sa inyo, ganyan lang po yung style ni Ben Barubal eh. Walang logic. O, ang ingay daw po ni Luistro, nakaka-istorbo daw po ng, nagising daw po siya.
matagal ka nang gising kasi nakapanood ka ng YouTube, alangan namang natutulog ka, bumukas yung laptop mo, tapos may bidyong lumabas, yung video ni Luis Tro. Oh, bobo men, sabi ko sa inyo eh, hanggang dyan lang po talaga 'tong mga putang inang mga 'to. Oh, itsura pa lang eh, tignan mo, itsura pa lang eh, oh, itsura pa lang eh, putang inang itsura yan eh, oh. Oh, ako hindi naman ako kagwapuhan at aminado naman akong pangit ako. Pero tingnan mo naman ito. Oh, 'di ba? Grabe yung filter eh, no? Oh, at bilib na bilib ang mga DDS dito ah. Isipin mo ah, bilib na bilib ang mga DDS dito, so wala na kayo pwedeng ibang kabiliban na medyo gumagamit ng utak, yung nagre-research. So, Seven Baruba lang talaga. Bobo. Wala lang, nakakatawa. Pero nakakatawa na nakakabobo. O, continue nga natin. Simula pa lang, dami ko nang sinabi. Sige. Speaker, wag mo na kami lokohin. Yung mga tangang tao lang yung pwede mong bilugin. Kakasipsip mo, pati langit, nagagalit. Hindi pa kayo tamaan ng kidlat, mga pangit. Saka wag mo kami sisigawan. Ang ano, kung makapangit tong putang inan to, no? Di ba? Kung makapangit ang puta. O sige. Marunong kami mag-isip. Halos matanggal yung lalamunan mo, kakasipsip. Hoy, bruwa. Halos mapatid na yan lalamunan mo, kakasigaw. Hindi namin iboboto yan kahit magdamag ka pang sumigaw. Tama nga sinabi ni Luni. Ang mandurukot tatakbo pagkatapos mang-agaw. Di ba? Yung source niya pa si Looney. Okay. So, yung mandurukot daw, ano ba sabi niya? Teka lang, yung mandurukot daw. Okay, yung mandurukot daw. Tingnan, ulitin ko nga. Tanggal yung lalamunan mo, kakasipsip. Hoy, bruwa. Halos mapatid na yan lalamunan mo, kakasigaw. Hindi namin iboboto yan kahit magdamag ka pang sumigaw. Tama nga sinabi ni Luni. Ang mandurukot tatakbo pagkatapos mang-agaw. Ah, okay. Oh, parang si Duterte lang. Kasi ito yung problema sa mga DDS eh. Ang magnanakaw daw po ay tumatakbo pagkatapos na magnakaw. Oh, parang si Duterte din. Ganun ang ginawa ni Duterte, di ba? Oh, yung sinasabi ninyo na si Duterte ay simpleng tao. Saan ka nakakita ng simpleng tao na yung salin po ay 40 million? Katapos nun, hindi na po nagpakita ng salin mula 2017 hanggang 2024. So, ayun ang totoong nagnakaw tapos tumakbo. Kasi bilang isang public servant mga kababayan, dapat po kasi yung salin po niyan transparent. Nakontent na natin to eh. So ang ginawa po ni Duterte dito, yung salin niya, ginago niya gamit ang ombudsman, na ang ombudsman ay appointee niya. Ayun ba, Ben Barubal, naintindihan mo ba yon? Wala lang, makapagsalita ka lang eh. Ayun ba, naintindihan mo ba yon? Actually, no, nakakabobo po talaga ito. Actually, ayokong i-content ito. Yun nga lang, nagulat kasi yung mga ibang mga follower po natin na, ay, takero si Ben Barubal pala bumaliktad na. Matagal na po. Matagal na po siyang tanga. Oh, ang alam ko nga, Iglesia ni Cristo pa ata, religion nito. Nangingialam ko sa politika, hindi ka naman politiko. Di ba kasi with due respect sa mga kapatid nating INC, kapag may nakakausap ako mga kapatid nating INC, nagkakaroon talaga sila ng sama-sama sa pagboto kung ano yung sinabi ng punong ministro nila or yung punong tagapamahala nila, sinusunod nila yan. Pero pag usapin ng politika, hindi na po nangingialam mga Iglesia ni Cristo. Ayan po ang turo nila. Pero ito si Ben Barubal, di ba? Hindi naman siya politiko, pero ba't siya nangingialam? Hindi ganito yung turo ng INC. Okay lang sana kung politiko si Ben Barubal at mangialam siya sa politika kasi trabaho niya yon. Pero ito kasi hindi naman siya politiko. Sumasawsaw lang po ito. Sumasawsaw na nga lang, bobo pa. Kita nyo, di ba? 1 minute video pa lang ako. Ang dami. 1 minute video pa lang ako sa video niya. Bobo po talaga. O, continue natin. Sige. Politiko, tatakbo muna bago magnakaw. The best speaker ka kasi ikaw lang yung speaker na may sangkatutak na aso. Nauulanan ng blessings kaya todo puri sa'yo. Aso daw. Sino bang maraming aso? Yung 400 plus na security ni Sara Duterte, ayun ang aso. Ayun ang aso.
'Di ba? Isipin mo, dinaig pa yung presidente, 400 na security. Nung tinanggalan siya ng 70, nagreklamo pa. Ayun ang aso. Ayun ang maraming bitbit na aso. Ayun ba, alam mo? Malamang alam mo yun, hindi mo lang din tinanggap. Gago talaga to, no? Ng relo o pagandahan ng serbisyo. Tandaan mo yung pondo nilalaan sa tao, hindi sa aso. Di ba? So ngayon, ang pinapakita niya dito, yung mga relo po ni, yung relo ni Congressman Abante at saka ni Stella Kimbo. Kita mo, bobo talaga to eh. Bobo po talaga, putang inang bobo talaga eh. O ngayon, nakita nyo to O, kung ang nirereklamo mo dito is yung relo ni Stella, yung relo ni Abante at saka yung mga bags ni Stella Kimbo, meron din naman si watch. Meron din si Pulong tsaka si Baste Ano ba yun? Meron dyan may nakita ko dito So ito, 2017 na balita ito. Relo ni Pulong. Pulong ba? Vice Mayor Pulong, nga. Luxury watch din to ni Pulong actually kung i-search niyo ninyo sa Facebook, may makikita rin po kayo mga luxury items po ni Pulong tsaka ni Baste. So ganyan po sila. Yung mga congressman, bawal magsuot ng luxury na gamit. Pag si Baste tsaka si Pulong, okay lang. Kita nyo, bobo po talaga. Bobo po talaga. Hindi, sa akin Kung ganun yung narrative natin, na ang basihan pala ninyo ng pagnanakaw ay pagsuot-suot ng relo, di ba, na luxury na relo, bakit selective? Dapat sitahin mo lahat. Pati mga Duterte sitahin mo. Kaya nga hindi ko pinapansin yan Kasi pag sinita ko yan, dapat pansinin ko lahat. Bobo. Putang, bobo. Ano ba, tuloy pa ba natin to? 12 minutes na yung video ko pero wala naman tayong mapupulot dito. O, konti na lang, isa na lang, sige. Ang gaganda ng relo nyo, yung mahihirap, wala na makain. Ito. Ano ba yun? The best speaker ka kasi ikaw lang yung speaker na may sangkatutak na aso. Nauulanan ng blessings kaya todo puri sa'yo. Pagandahan ba to ng relo o pagandahan ng serbisyo? Tandaan mo yung pondo nilalaan sa tao, hindi sa aso. Ang gaganda ng relo nyo, yung mahihirap, wala na makain. Ang mahal nga ng relo nyo, yung galawan nyo naman wala sa timing. Diba? Bobo no? Wala na rin makain. Na talaga. Diba? Nagsalita lang ng walang reference. Nakita ko na, ano ba? Pakita ba natin to? So, kahit poverty rate na Pilipino sa mga babaeng bumaba na po. Talagang bobo talaga. Well, karapatan niya magsalita. Karapatan niya gumawa ng content. Diba? Wala namang pumipigil sa kanya. Pero bobo po talaga. Bobo na, tanga na, pangit pa. Diba? Alam niyo yung gusto kong gawin kay Ben Barubal? Yung pag nakita ko, sasakalin kong ganun. Diba? Kasi diba, ang pangit ng mukha sasakalin kong ganun. Kasi, gumagano na. Tapos kapag yung malapit na siya mamatay, bila akong bibitawan, bulaga. At tapos pag nakahinga na ulit, sasakalin ko ulit. Bubo mo, putang ina mo. Di ba? Corny no? So, asan na ba ako? Nawala tuloy ako. Ano ba sinabi niya? Nakalimutan ko na. So, poverty rate pala. Kasi kapag sinabi mo kasing mula na makain ng mga Pilipino, dapat yung poverty rate po natin tumataas. Di ba? Poverty rate Philippines. Poverty rate graph Philippines. Sabi ko sa inyo, wala lang, di ba? Nag-enjoy kayo, natuwa kayo, pero ang punto dito, wala kayong natutunan. Di ba? Ayun yun May image tayo dito. Yan ito, may graph na nga dito gandang graph nito Ito from 2000, from 19, ano to? Ito, poverty rate Philippines from 1981. From 1981 hanggang ngayon. Hanggang 2000. Teka lang, paangit ng ano ko. Bumaba siya. Ayusin nga natin to.
Ito. Ayan. Yan, no, at least makuha nyo yung point. Kita nyo ba? Yan, no, bumaba po. Di ba? Bumaba po yung poverty rate natin. So, dapat, meron tayong ebidensya pag sinabi natin walang makain ng mga Pilipino. Tama na talaga, bobo talaga to. Hindi ko na lang kasi manahimik. Nagkalat ka pa ng kabubuhan. Tapos yung mga DDS na bilib kay Ben Barubal, tuwan-tuwa, putang ina to. Especially si pambansang loyalista tsaka si Aaron. Tuwang-tuwa yung mga buwakan ng ina. Bumalik na si Ben. Bumalik na nga si Ben pero bobo pa rin kayo. Sabi sa inyo, tanga-tanga to eh. So yun mga kababayan, no? So kayo po, ano po masasabi nyo nga po dito kay Ben Barubal? Kayo ba nagulat ba kayo doon na si Ben Barubal ay bumalik? Tapos DDS pala. Tagal na naming alam na DDS yung putang inang yan. Oo. So yun, so comment lang po sa baba at binabasa ko itong lahat yan. So maraming salamat sa inyo lahat. Kita na lang ulit tayo sa susunod na video. Bye-bye. Thank you.